Mga yate, barko ng mga yate, barko ng mga sangkot umano sa flood control, mes, natuklasan. Diba? Anong gagawin natin dyan? Pag pinabiding yan, sabihan nyo kami. Kaya ni Boss Mark Ramos yan. Nasaan na ba si Boss M? Revelasyon si PWD Chairman Undersecretary Renato Paraiso. Bukod sa air Oy! assets. Oy! Atty. Aboy! Wala na. Matayog na ang lipad ng saranggola ni Pepe. Si Atty. Aboy. Shout out Atty. Aboy. Congrats dun sa bago mong posisyon. Sa mamahaling sasakyan ng ilang personalidad na idinadawit sa maanumalyang flood control projects, may iba pang nadiskubre sa kanilang investigasyon. Meron pa mga ipapapilate pa yung items natin with regards to the water assets that were discovered by Marina. Ano po yung mga ito? Mga yachts, boats. How much are we talking about? We have to ask AMLAC kasi sila yung nagva-value ng mga properties niya. Pero yung iba, yung mga yachts would amount to hundreds of millions of pesos. Kinumpirma rin ni Paraiso Oy, isa sa sino to? AI to, yung Anino straight eh. Sabi nila, hindi ako ng komisyon ang kaugnayan ng mga water assets na ito kay dating Congressman Zaldico. Ang 12 luxury vehicles naman na ito, mag-iisang buwan nang nakaparada sa bakura ng ICI sa Taguig City. 8 sa mga ito ay kasama sa seizure order mula sa korte na ipinatupad ng Bureau of Customs noong Enero. Ang 4 naman ay isinama na rin sa mga Ayun, Aston Martin, Hindi pa ba talaga to? No? Nonito Innocentes. Bossing, shoutout. Pinumpiska ng mga tauhan ng TNT. Kala ko ilan na yung nabenta rito? 8 na. Out of dun sa 12. Ano ba naman yan? Sana nakabili tayo ng isa. Highway Patrol Group o PNP-HPG dahil may alarma umano sa Land Transportation Office. Kanina, muling binisita ni ICI Technical Working Group Chairperson Undersecretary Renato Paraiso ang mga ito. Ayon kay Paraiso, habang tumatagal, lalong naluluma, lalo't bilad sa ulan at araw ang mga sasakyan. They're looking to expedite their investigation and forfeiture proceedings against these vehicles. So for future, pwede na yun? Pag forfeiture, na-forfeit yung mga vehicles na to, hindi nag-reply yung mga registered owners ng mga to, kanino ipo-forfeit na tapos they can be subject for sale na. Una nang sinabi ng Bureau of Customs na tinatayang aabot sa higit 140 milyong piso ang halaga ng mga ito. Isa lamang ang puting Rolls Royce 100? So sa 12, so most probably mga 10 million, no? Ganun yung range niyan, mga 8 million to 10 million each. Panalo. sa mga luxury vehicle na nakaparada sa tanggapan ng ICI dito sa Taguig City. Ayon sa Bureau of Customs, gaya ng Rolls Royce na mga Diskaya, may payong din yan. At sa inisyal na pagtaya ng DOC, nagkakahalaga yan ng 40 million pesos. Hindi pa malinaw ngayon kung magkano ang magiging bidding price ng mga sasakyang ito kung mauuwi nga sa auction. Tiniyak din ng ICI Technical Working Group na dadaan sa due process ang gagawing forfeiture at pagbibenta ng mga sasakyan. Bibigyan din ng pagkakataong magsumite ng mga kinakailangang dokumento ang mga rehistradong may-ari. Samantala, sa February 11, muling magsasagawa ng public auction ng Bureau of Customs para sa 10 mamahaling sasakyang ito. Kasama ang 8 sasakyan ng kontratistang sina Sara at Pacifico Diskaya. February Kasama 11. sa auction ng 2 Bugatti Chiron na ito na may mga floor price na higit 149 million pesos at 100 million. Yun yung ano. Kala ko. Halimaw sa presyo ang budya. Bugatti, hindi pa ako napag-drive ng Bugatti. Hindi kasi, di ba, dati meron akong, pagka nag-held kami ng event, tapos minsan ang sponsor, yung Aston Martin, ayan, ipinapark ko dun sa pinaka-podium. Kaya nakapag-drive. Hanggang ganun lang. 16 million pesos. Muli ding susubukang ibenta ang controversial na Rolls Royce ni Sara Diskaya sa mas mababang presyo. For the 10 vehicles, it's close to 400 million. If you recall, yung Rolls Royce, which started at 45 million, during the second auction, it was above 33 million. Mali naman yung, may sinabi kanina, mali na naman ako. Mali ako na rin eh. Sabi niya, umaabot daw. Hindi, yata nagsabi, di ba? Si Atty. Aboy, si Yusek. Paano yun? Parang 100. So, kaya nga dinivide lang din natin. I think it was like 145 million, no? And it was appearing to be na, parang 100 million yung iba. This auction, the floor price is already at 29 million. Sabi ni Bendijo, kasama sa mga tinitingnan ng DOCI ang direct offer kapag hindi nabenta ang mga sasakyan sa public auction. Pero anya,
pwede namang magkaroon pa ng ikatlo, ikaapat at ikalimang public auction. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Okay. So yan dami tayong good news ngayon Yan dapat, no? Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahing gawing 5 taon ang validity ng rehistro ng mga bagong biling sasakyan. Gayunman, binabalangkas pa 5 taon yung registration? Hindi ko alam Ano opinion niyo dyan? No? Ako kasi kung 5 taon, and then dito, yearly. 'Di ba? And then kung kanino naka-register yung sasakyan, no, lahat ng mga fines nung kasi dito hindi yung haharangin ka tas fine So once na mapicturean ka ng camera, may fine ka, yung sasakyan, kung sino talaga may-ari, siya yung Kung rent-a-car yun, ang maniningil sa'yo ng pang-fine is yung mismong company ng rent-a-car. So, hindi ka makakapag-renew kung hindi mo bayad lahat ng fines. 'Di ba? Yung ganong sistema, walang kotong, walang konyat, walang kakungan. Sa brand new lang, after that, yearly na. Hindi kasi yun nga Hindi, siguro, iba rin naman kasi yung sa atin dyan no? Iba yung mga fines, no? Yung pagsingil. 'Di ba? Tapos dito, walang confiscation ng driver's license. Wala. No? So, Ma'am May Perea, shout out. Ma'am Maricar Becker, AAA, shout out. Sige. 3 minutes na naman. Ayoko na yan. Basta yan So, titingnan daw natin. Mukhang subject pa naman daw. No? Tingnan natin dahilan. ang panuntunan para dyan para makaiwas sa anumang katiwalian. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa kasalukuyan, 3 taon valid ang rehistro sa isang bagong biling sasakyan dahil ipinagpapalagay na maayos ang kondisyon. Pero sabi ng Department of Transportation, okay. dahil marami nang may 5 taong warranty at 5 taong alaga sa maintenance ng kasa, Hindi, paano kung kunyari na aksidente, di ba? Di ba? Kunyari, 1 taon pa lang. O kaya, 6 months, nabangga. Tapos ipinaayos. Kung kakatok yung nun. Hindi ko alam Mas magaling naman kayo Pag-aralan nyo na lang. Mungkahin ito sa Pangulo na gawing 5 taon na rin ang validity ng rehistro ng mga bagong bili. For the convenience itong mga motor vehicle owners, itong motorcycle owners, no? At para maiwasan na rin po natin, hindi lang po yung habang pila, pero again, yung mga parang fixers, corruption, kasi diyan nagsisimula po lahat yan. Inaprubahan naman Hindi din. Ganun talaga Di ba? Anyways, hindi. Kayang-kaya na ni, ni Sec kung ano yung tingin niyang mas tama, no? We can all just assume na sana tama yung desisyon. ng Pangulo ang 5-year validity ng mga bagong biling sasakyan sa ilang kondisyon. Sabi ng ating Pangulo is to ensure the roadworthiness ng ating mga itong bawang sasakyan. Kaya kami naman po sa DOTR, maglalabas kami po ng department order within the week. Sa ganun, we can ensure not only the roadworthiness, pero yung patakaran at panuntunan how to do it. Binabalangkas na ang panuntunan para dyan na inaasahang makakapigil sa katiwalian at makakabawa sa pasanin ng mga nagpaparehistro. Ang nangyari kasi kapag nagre-renew ka, kumaga nagli-leave ka pa sa opisina mo, yung mga inconvenience ba na at least kahit pa paano may ibsan dahil sa paglabas itong bagong policy. Yung mga Pinoy kasi ngayon busy na karamihan may trabaho. Hanggat maaari, minsan nalilimutan nilang iparehistro yung sasakyan nila, at least 5 years, wala ka nang poproblemahin. Paglilinaw ng Oy, Boss Jubel Sunday, Italy. Uy, long time. Hindi. Paano ba? 5 years, no, wala ka nang poproblemahin bago naman yung ano mo, no? So convenient nga, no? Paano kung bumili ka lang ng second hand? First na kotse mo, tas second hand, no? Anyways. Okay na yan. Okay na tayo dyan. Wala akong masyadong comment kasi hindi ko rin alam Ngayon alam na natin bakit galit ang mga dilawan sa Marcos dahil bitin sila sa kulong. Totoo ba yan?
Oy, si Secretary Kakdak, okay. Tuloy tayo din sa isang good news na rin dito. 190 Filipino na nasagip sa scam hub sa Cambodia. Nakauwi na. Oy, ganda yan. No, pagka nasasagip ang ating mga kababayan, no, na sa mga nadadawit sa mga ganyan, no? That's good. Sige, let's go. Secretary Kakdak. Nangyari, of course, na nagkaroon ng crackdown sa scam hubs. So, lumikas sila from there and then dinala sila sa safe havens or shelters. Pasado alas 4 kaninang umaga, dumating sa Ninoy Aquino International Airport. Saan si Secretary Kakdak? And then dinala sila sa safe crackdown sa scam hubs. DMW. Dati ba siyang DMW talaga? Hindi ba, parang DFA, di ba? Okay, mali ako. So, lumikas sila from there and then dinala sila sa safe havens or shelters. Pasado alas 4 kaninang umaga, dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang nasa 190 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Cambodia. Sila ay na-rescue sa 6 na magkakaibang lugar gaya ng Phnom Penh, Kaili, Kokong, Mondulkiri, Choi Riyeng at Siem Reap. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang mga nailigtas na Pilipino ay dinala sa safe havens o shelter kung saan sinaayos agad ang kanilang pag-uwi. When the team came in New Year's Day, sumabay, siya namang nangyari yung crackdown. POEA. POEA ba? Sa mga scam hubs all across Cambodia, aggressive crackdown ng Cambodian authorities. So yan, nagkaroon na ng paglilikas, pag-rescue, pag-escape, pag-rescue ng mga OFW. So, mabilis lang yan kung first week of January. Kasong kriminal ang posibleng kaharapin ng mga nasa likod ng recruitment sa mga ito. Sinabi ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. na magsasagawa na ng investigasyon ang DOJ upang alamin kung sino ang mga kasabwat sa pagpapaalis sa mga Filipino workers, gayong wala naman silang kaukulang papeles. Sa ngayon ay isasailalim muna sa victim identification ang mga pinauwing OFW. Alam nyo, yan yung mga nagiging problema, no? Pagka yung mga nai-scam, kaya yung immigration natin, no? Offload. Bakit may nasagip? Di ba sabi ni VP Pusit, pinabayaan ng admin ang OFW. So ano yan, Pusit? Naku, ginagalit yun siya. Ginagalit yun si Manang Trexie. O ano nga naman yan? O may nasagip. Duterte pa yan siya. Ilang mga tao na maaaring makasuhan sa kriminal. No, I think, hindi, Boss B, ang tanong ko kasi, no, oy, Boss Joel, shout out. I think during last Senate hearing na kung saan merong mga, when was that ba? Na kung saan, I think ang chairman nun is ng committee is si Senator Aimee. Regarding dun sa mga sinagip naman sa Qatar. Yung mga nagrally na hindi daw nagrally. Oh, ayan na. So, 190 na Filipino nasagip sa scam hub sa Cambodia. Nakauwi na. Magandang balita yan. Palakpakan.